What's up, Droy Riders? It's me again, Droy Rides. For today's video guys, tayo ay magpapa-PMS ng ating CF Moto 700 MT sa Custom Culture. First PMS na guys, 500 kilometers or 1 month. Naka 1 month na, at the same time 500 plus kilometers na din. So yes, it's time to make a change. Ay nako, dadaan tayo sa EDSA at dito ay may NCAP. Buti na lang guys, pwede pang mag-overpass and underpass sa EDSA ngayon, no? Kasi sa June 13 pa. Wow, grabe ang traffic talaga sa EDSA. So bawal tayo sa bike lane at meron ng NCAP, no? Hindi naman talaga tayo makapasok sa bike lane. Pabor ba kayo sa NCAP? Ako kasi guys, pabor talaga ako sa NCAP. Ang problema lang is parang kawawa rin naman yung motorcycle riders. Sakit lang talaga sa kamay pag dito sa EDSA. Hindi matigas pa kasi yung clutch na ito guys, or hindi ko alam kung yun na talaga yun. Basta natitigasan ako sa clutch ito, unlike nung 450 MT na sobrang lambot. Buti na lang guys, hindi ganun kainit. Kung mainit, nako, kawawa na ako. Sunog na singit ko, sunog pa itlog ko. Anyways, basta maraming salamat at hindi ganun kainit. Makulimlim pa kahit pa paano. Medyo naninibago pa ako sa aking Shaw S. So maraming salamat Boss Joel sa pagbenta nito sa akin, itong adventure boots, no? Kung nagtataka kayo guys kung ano yung nakikita nyo sa aking TFT panel, kasi nag-update ako ng OS, no? Para sa maps. So kamusta naman ang ating CF Moto 700 MT? Okay naman siya guys, may cent lang. Yun nga po, to lang aking handlebar. Handlebar, wag naman sana, joke lang. Hindi po yung handlebar guys, yung brake lever lang pala. Ayun. At the same time, may gasgas ang aking crash guard at yung itong handguard, side pannier bracket. Yun lang naman so far. Pero meron na tayong nabiling brake lever. Maraming salamat sa Mototech online shop. Pagkamura dahil nagtanong ako sa Motostrada, 2,800 ang brake lever lang. Mahal. So nabili ko yun, brake lever lang sa CF Moto, Mototech. Manay CF Moto yung tinda niya guys na pyesa, no? 645 yata. Mura, di ba? Genuine part na yun. Mahirap ba sa traffic ang CF Moto 700 MT? Para sa akin, oo. Ang liit ko eh. My height is 5'5" guys. Sipin nyo yun. Anyways, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa Ambush Clothing, DBTR, Don't Blame the Rider, sa aking napakagandang long sleeve at undershirt. Ito sa loob ng long sleeve ko, no? May t-shirt pa ako. Ambush Clothing din, syempre. Maraming salamat din Ambush Customs sa pag-sponsor ng t-shirt sa Gramo Moto Club of Motor Republic. Hindi pa yan official na Motor Republic sub club guys, dahil close pa lang yan para sa amin, no? Sa mga matataba lang yun. Anyways, yun na nga, balik tayo. Yes, nahihirapan ako dito sa traffic dahil ang taba ko. Ay, ang taba? Ano ba yun? Ang taba? Hindi, ang liit ko. And napakabigat ng motor. 240 kilograms. Wet weight, kaya talagang mahihirapan ka, no? Ako pala, matangkad naman kayo eh. Basic na lang yun sa inyo. Sana all. Pagdating naman sa power nitong motor na to, okay na okay ako guys. Hello, galing ako sa Kimco Exciting 400. Kung compare natin, talaga napakalayo. Yun lang medyo talaga reklamo ko, matigas talaga yung clutch guys. So magpapa-PMS tayo sa Custom Culture. Ito si Kuya eh, dumidikit pa eh. Hirap na nga ako eh. Pagdating sa comfort naman guys, okay na okay din ako. Ano masasabi ko? Wala eh, kundi okay lahat. Wala naman akong reklamo so far. Yung bigat lang talaga, tsaka yung height ko. Kasi pag nag-ride naman kami sa Tagaytay guys, hindi naman kasi kami sobrang bilis mag-ride eh, no? I mean, hindi kami mabilis magpatakbo kasi marami kami. And hindi ko pa siya totally natitesting kung gaano kabilis. I mean, kung yung top speed, kung ilan, something ganun. Kasi bawal naman sa SLIX eh, 100 lang. Ganyan, dito sa EDSA 60 lang, di ba? Paano tayo makapagpatakbo ng mabilis? Paano natin matesting yung top speed? So ganito lang tayo, relax lang. Pagdating naman sa looks, napaka bongga, di ba? Para sa presyo na ito, ganito na itsura. Tapos adventure bike pa. Saan ka pa? Anyways, kudos sa Custom Culture guys, kasi isipin nyo, 1 month na release na yung papers. At the same time, yung plaka, bongga, no? May plaka na ako kagad. So guys, kita-kits sa Custom Culture. Okay guys, nandito na tayo. PMS po. So guys, nandito na tayo sa Custom Culture dito sa Tomas Morato at silipin natin yung bike natin kung kamusta na, no? Okay guys, na-drain na nila ang langis at ito nilalagyan na ng Repsol oil. Tapos ito yung ating brake lever na bago kasi nga tumumba. So papalitan natin yung lumang brake lever. Actually bago pa yun eh. Ilang liter siya bali sa lahat-lahat? 2.2 sir pag pinalitan yung kasama filter. Pag hindi siya pinalitan, 2 liters. 2 liters lang. Okay.
Okay naman. Kausap ka. O ikaw lang lagi. Hindi, sa Motor Republic, halos lahat sa'yo na eh. Partner nyo kasi si ano eh. Si Moto Market, oh. Hindi, pero galing akong Cardo kasi noon. Issue ko naman, 3 kami. May humarang lang na ambulansya, naputol na eh. Yan yung issue ko sa Cardo. Meron ka palang ano, eh. Okay yan. Ako po. Yung mga moto sa ano na nagpapabangga, kunyari na bangga. Hindi nga, ang problema ko dito, kung kailan may aksyon, nakapatay. Hindi, totoo yun totoo yun. Kung kapag buhay, ganyan, buhay siya, wala nang nangyayari. Pag nakapatay, nangyayari ang nangyayari. Lastik na. Sige sir. Thank you po, nice meeting you sir. Boss Miko, thank you. Thank you po, bye po. Thank you. Okay, thank you po. Okay guys, ang binayaran natin dito sa ating first PMS is, wait, ano bang ginawa? 3 liters engine oil, tapos oil filter ASI. 2,205 yung 3 liters, and then Repsol oil yung ginamit nila guys. Filter is 504, labor is first change of oil, replace levers 850 kasi nagpapalit nga ako ng lever guys, no? So on total is 359 KKK discount kasi custom culture ako guys, may 3% discount tayo, so naging 3,452. Ang mali ko lang din kasi guys, hindi ko alam kung bakit ang tanga-tanga ko pagdating talaga na yung ganitong bagay, no? Yung voucher ko, naiwan ko sa bahay. Yun yung free labor sana. Ang laki sana ng matitipid ko. 800 plus pa sana. Ay, nako naman talaga. Droy Ride TV. Mahal ba ganito sir? Ha? Mahal ganito. Yung box? Hindi, parang 4,000 lang yata yan. 4,500, mga ganun. Ang kasama niya sa pagbili mo rito? Hindi. Pinakabit ko sa labas. Mahal yung CF Moto na brand mismo. Ay, ang sarap naman ng feeling bago yung brake lever ko guys. Ayan So, uwi na tayo. Wala na pala tayong gas Okay, pagas muna tayo dito sa Caltex. Pa-full tank na natin guys para diretso ride na tayo sa Sunday. Apo. Magkano? Full tank. Okay na yun boss, automatic lang. So ito na nga, traffic na nga guys. Ay nako. Muntik pa nga, tumumba na naman. Kakapalit ko lang ng brake lever. Malapit yung traffic, di kaya. Parang gusto kong mag-looban, so baka mas matraffic to. Grabe ang traffic. Ang hirap guys, sa totoo lang. Kung alam nyo lang. Ba't ba dito ako dumaan? Tayo magagawa Hirap maging mabait sa kalsada. Ganito pala yun. Pagtaga ka sa pila sa traffic. Ay, pag-ibig. Bakit naman ganito ka traffic? Ay. Yan ang technique guys, enjoyin mo na lang yung traffic kaysa magpaka-stress ka. Kanta-kanta ka na lang, libangin ang iyong sarili. Anyways guys, siguro kulang isang oras tayo nandito sa EDSA. Mula lang ng basta somewhere doon sa QC bago Tomas Morato hanggang dito sa may Shaw Boulevard Underpass. Tiis lang. Wala naman tayong magagawa kundi magtiis. Ang sakit na ng kamay ko, kaka-clutch, at yung binti ko din masakit na. Anyway, sabi kong enjoy ng traffic, hindi magpaka-stress sa traffic. Masaya, sobrang saya. Ang saya-saya ko. Konting kembot na lang. Guadalupe na. Yun nakatakbo rin ng 40 Kanina wala talaga 20 na pinakamabilis 10, 15, 20, ganun lang. Temperature nga ng motor ko mabot na 97 Grabe yun, 97. Malapit na mag-overheat yun. Nakat mo pa motor na nga lang Bait-bait ko sa kalsada Kinakat pa ako ng 4 wheels Hindi, mabait ako, mabait Hindi tayo makikipag-away sa kalsada. Bawal yun guys Huwag kayong makikipag-away sa kalsada. Naku, baka maya na tayo na to. Baka you tell me, bakit nga ba? Guadalupe na.
So guys, malapit ako sa bahay at hanggang dito na lang ang aking vlog. Sana may nakuha kayong impormasyon sa akin, no? Kasi tingin ko wala eh. Anyway, hanggang sa muli, Droyride TV, first PMS ng ating CF Motos 700MT Droyride TV. Woo!